Tumutulong na sa search and rescue operation para kay DILG Secretary Jesse Robredo at sa dalawa niyang kasamang piloto ang mga karagdagang diving team mula sa Philippine Coast Guard. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? May inaasahang darating na nga ngayong araw ang BRP EDSA ng Philippine Coast Guard sa Masbate para tumulong sa ginagawang search and rescue operation para sa nag-crash na aeroplanong sakay si DILG Secretary Jesse Robredo at ang piloto nito. At Pia, kanina nga ay nakakuha tayo ng aerial footage ng mula sa Philippine Coast Guard. Kuha ito kahapon sa may coastal areas ng Barangay Ibingay, Masbate, kung saan nag-crash ang eroplanong sakay si Secretary Robredo at ang piloto nito. Dito, Pia, nakita nila ang lawak ng dagat kung saan sinasabing lumubog ang eroplano. Gamit din ng GPS at nautical map, gumawa ng tinatawag na plotting ang Coast Guard sa paligid para matignan ang range o yung lawak ng lugar para makatulong sa mga rescuers. Pia, umaasa rin sana ang PCG na makakakuha ng visual image mula sa himpapawid kung may debris o makita ang eroplano pero bigo sila. Kahapon, Pia, umalis ang BRP EDSA na may 2 additional diving teams. Katumbas ito ang 7 divers kasama na ang medical teams. Ang BRP EDSA ay may decompression chamber na ginagamit ng mga diver. Pinadala na ang barko para makatulong sa search and rescue operations. At Pia, mahalaga raw ang decompression chamber para sa decompression sickness na posibleng maranasan ng divers. Nauna na kasing naibalita, Pia, na ang bahagi ng dagat na ito sa Masbate ang ikalawa sa pinakamalalim na dagat sa Pilipinas. Ayon kay PCG spokesman Lieutenant Commander Arman Balilo, bahagi ang PCG sa lahat ng rescue efforts at lahat daw ng kanilang diving teams mula sa Bicol ay nasa Masbate na. Hindi rin daw sila titigil sa paghahanap at nakikipag-ugnayan na rin daw si Secretary Marojas sa US counterparts naman ng Pilipinas para tumulong din sa rescue operations. Sa paplano nila Admiral Tan na baka tumagal pa yung diving operations. So pinadala na yung barko with chamber, with hyperbaric doctor para makatulong doon sa mga divers sa kanilang pag-equalize o yung body temperature. No? Pag nagkaroon ng problema, matitreat kaagad yung mga divers. At Pia, dahil pinaniniwala ang lagpas 200 feet ang lalim ng tubig doon, kakailanganin na raw yung tulong ng mga tinatawag na special technical divers. Sila yung mga technical divers na parating tumutulong sa Coast Guard kapag masyado ng malalim ang kanilang gagawing search and rescue operations. At yan muna ang latest mula rito sa Coast Guard. Pia? Maraming salamat, JP Soriano.